ang daming pasyente ng NKTI because of leptospirosis na kinakailangan na talagang mag-set up ng beds sa inyong gymnasium. Makikibalita lamang po kami sa current status po ng dami ng leptospirosis cases dyan sa NKTI at kung natutugunan po ng ating pamahalaan ng kanilang pangangailangan, Doktora. Yes po, tama po yun. Simula po nung last week, nung Monday, pataas na ho yung mga bilang ng mga leptospirosis patients na dumadating po sa NKTI. Meron hong, there was a day last week po, 28 new patients were coming in one day. So now po, sa ngayon po, we have a total of 71 patients with severe leptospirosis. Ito po yung mga pasyenteng na may kidney failure, kailangan ng dialysis. Meron rin ho silang hepatitis, tsaka yung acute pancreatitis dahil sa lepto. At tsaka po, nangyari sa iba, meron po silang pagdudugo sa kanilang baga. So kailangan po ng support para sa kanilang lungs. All of these patients po, ang dami-dami. Kaya binuksan na po namin yung gym natin. Ginagawa po natin yan taon-taon. So we have 40 beds there po and cots for our lepto patients. And then, nung isang araw po, kinailangan na ho namin na magbukas pa ng isang area yung radiology reception ho natin. Kinonvert na po natin into a leptospirosis ward and that is 20 cots. So, nagtawag na rin po kami sa DOH na tumulong kasi kailangan namin ng healthcare workers. Yeah. Okay. Nagkulang na rin po tayo because talaga. ginawa po ng nursing natin, naghakot na sila from all our other areas with nurses like yung wound care unit, cardiac cath laboratory, yung mga ibang areas with nurses, na pull out na yun lahat para po tumugon dito sa ating lepto ward. And then kulang pa rin. Kaya nagtawag na ho tayo sa DOH for assistance in giving us additional healthcare workers po. And nangyari naman po yun. I think that's nice to hear. Pero Dr. Romina, I'm just wondering, ito po yung mga pasyente nyo po, lahat ba talaga sila lumusob po sa baha? Yan po yung naging dahilan kung bakit po sila nagka-leptospirosis? Yes po, yun yung reason. At saka marami po sa kanila, mga tricycle driver, grab driver, yung mga nagde-deliver. So really, sila talaga yung mga nasa lansangan, nabaha sila. And yun yung reason kung bakit sila nagkaroon ng lepto. Ang medyo sad po tayo kasi nung lumusog sila sa baha, hindi po sila pumunta sa health center or hospitals para humingi ng antibiotic na prophylaxis para hindi sila magkaroon ng mga komplikasyon na ito. So we really have to remind po ating mga kababayan, huwag mag-swimming sa baha. Ito, nag-enjoy pa po sila. Oo nga po. Very bad po. At very hindi bad pinagbawalan kasi, dapat pinagbawalan na po, hindi po ba? Kasi yun, for pleasure na lang yun, no? Oo, parang wala silang magawa. Di sige, swimming na lang tayo. Tama ba yung narinig ko, Doktora, pagdudugo ng baga? Yes, yun ang very severe complication. Kasi once nangyari yun, mataas na ang chance na mamatay yung patient. So, lalagyan po natin ng tubo sa papuntang baga. And then, if still very severe, yung baga nila sa x-ray, halos puti na lahat. Then we put them po on a special procedure po. Ang tawag po is ECMO, ECMO. It's a special type of procedure po, highly technically advanced. Para rin po siyang dialysis. Di ba po yung dialysis, yung at dugo ng pasyente, dumadaan sa makina, nililinis, while we give the kidneys time to recover from lepto. Sa baga, ganun din. So itong makina na to, ECMO, dumadaan po yung dugo doon, tapos tinatanggalan ng carbon dioxide, nilalagyan ho ng oxygen, tapos bumabalik rin yun sa pasyente. And nagagawa po natin yung function ng baga, even if the lungs themselves are all hemorrhaging, panay dugo, to give time for the lungs to recover. And it's very effective po. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.